Maswerte tayo dahil tayo ay pinagbigyan ni Congressman Lian Leviste ng Batangas. Congressman, si Katunying at si Ka Jerry po ito. Magandang umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Opo, Congressman, unang tanong, ilang taon na ho ba kayo? Ako po ay 32 years old po. Hindi halata, parang kayo 20 anyos pa lamang. Bata. Opo, ngayong araw pala na to, magpa-file na kayo ng kaso laban dito sa District Engineer? Yes sir, ako po ay paalis ngayon papunta sa Office of the Provincial Prosecutor sa Batangas City. Para lang po sa kaalaman ng lahat, ano po ba talaga yung nangyari nung isang araw? Bakit po kayo tumawag ng pulis? Salamat po sa inyong tanong. Pwede ko pong i-share for the first time po ang ilang mga detalye dahil i-file nga natin in a few hours ang ating kaso ng anti-bribery, corruption of public officials, code of conduct and ethical standards at iba pang mga charges. Hindi lang po ito kasi dahil ako ay inoffer ng supot na may 3 million plus pesos na cash. Pero sinabi din sa akin na ang mga projects ng DPWH sa aking distrito ay pwede ding bigyan sa akin po ng 10% na SOP. At ito ko ay ginagawa talaga para sa mga congressman. At ngayon, hinihimay natin ang 2026 budget at ang ibang mga discussions na ito ay baka para sa mga darating na mga buwan pa. At ito po ay bago sa akin dahil ako'y bagong halal lang na congressman. Pero ang nangyari po ay dahil sa mga ongoing projects ng aking distrito na inawardahan sa panahon ng dating congressman, yung mga contractor ng mga proyektong ito ay nag-alok daw sa akin ng porsyento kahit sa mga na-awardahan na ng mga proyekto. At dahil alam ko po na illegal ang mga SOP na ito, at tinawagan ko po ang tulong ng PNP para maarestuhan ang district engineer. Opo, so i-clarify natin ang pera pala na iniaalok niya sa inyo o yung dala-dala niyang pera ay galing sa contractor? Tama po. Ang supot ay may resibo. Aha. May Meron resibo pong pa. listahan ng 3 proyekto na ito po ay porsyento ng halaga ng 3 proyekto. 3 proyekto that have already been awarded. Yes sir, ito po ay mga under construction na mga Ongoing. awarded na, under construction. At isilip ko po kasi ang quality ng mga proyekto dito dahil usapin ngayon ang flood control. Ang sa mga flood control projects sa aming distrito ay nasira na sa mga nagdaang bagyo. Kahapon lang po meron kaming tinesting na sheet pile na binaon sa Binambang River. Ang dapat sukat nito ay 15 meters at ang nasukat namin po ay 4 meters lang. Wow. Wala pa sa kalahati. Grabe yun ha. Grabe. At ang ibig sabihin po nito ay kung sabihin po natin bilyong piso ang mga flood control projects sa ating distrito na naapektuhan ng mga studies na ito at binawasan ng sabihin po natin average of 50% yung materyales sa proyektong ito, ang DPWH ay pwedeng maghabol para sa kalahati ng halaga ng 1 bilyon. At kung ito ginagawa ng mga DPWH engineers, nakakapagtaka po bakit. At sa tingin ko, tungkulin bilang congressman na hinihimay din natin ang budget ng DPWH para sa 2026 na questionin natin ang mga ongoing at kompleto na rin po ng mga DPWH projects. Ang sabi ho ninyo may resibo na kasama yung pera. At ito ay certain
percentage, 10% po ba? At nakalagay po ba doon yung mga pangalan o yung mga, anong mga contractors doon sa resibo? Nakalagay po yung 3 proyekto na galing sa contractor na nagbigay daw ng perang ito. At ang halaga na ibibigay, suma total para sa akin, ay hindi naman pa na final kasi gustong-gusto daw nila i-meet ako. At sabi in giving the perspective ni District Engineer ay ito daw ay dahil natutuwa sila sa mga programa ko at gusto nila magpadala ng suporta. Ibig sabihin, gusto nila magpadala ng pera para ipamigay ko daw sa mga tao sa aking mga programa. Pero parang yan po kasi yung mga euphemisms na ginagamit sa Yes. pagbibigay ng SOP. At sa totoo lang po, hindi naman surprising sa ibang mga politiko na nangyayari ito dahil palagi daw po itong nangyayari. Pero ako'y bagong halal lang pong congressman kaya hindi ako sanay dito. At sinabi ko na ayaw ko naman pong pumasok sa ganyang practice. So, ito pong- Kalakaran na daw. Ito pong tatlong projects ay isang contractor lang ang gumagawa. Opo. Pwede ko pong i-share na na-discuss namin po ang maraming mga proyekto sa aking distrito at pinangalanan po ang mga malalaking contractor at ang mga connection nila sa upo noon na congressman. At ang sabi po ay yung mga contractor na bigay na raw ng sabihin nating suporta sa ating congressman ay gustong magpadala sa akin din ng suporta ngayon. So yung more than 3 million po ay parang initial lang ng certain percentage? Pwede ko pong sabihin na sinabihan sa akin na may isa daw contractor na willing nang mag-withdraw ng 15 million pesos cash at pwede ibigay daw sa akin sa kinabukasan kung sabihin ko lang. Basta gusto daw kasi nilang mag-meet. Itong 3.1 million po ay yung binigay lang sa district engineer para ibigay sa akin. Pero yung mga iba, pwedeng iset ni DE ng mga meeting. At pwede ko pong sabihin na syempre hindi naman to pera ni DE. At hindi naman siya yung talagang nakinabang sa mga ginagawa na ito. Siya po ay isa lang sa mga pieces sa sistema na sana bilang congressman, pwede nating reformahan ang sistema sa DPWH. Hindi po ito tungkol lamang sa isang insidente at sa isang tao. Ito po ay, sa tingin ko, problema ng sistema ng DPWH. Pero Congressman, nabanggit niyo yung DE, si ano yun? Si Calalo. Calalo. Kakaiba ho kasi yung parang para tumapang o magkaroon siya ng lakas ng loob na puntahan kayo at alukin ng ganun. Sa sarili niyong opisina. Sa sarili niyong opisina, siya bilang isang nag-aral, isang professional, engineer, may posisyon sa gobyerno. Paano siya nag-reach out? Paano niya kayo kinontak? Meron ba kayong tao na kausap niya at yung tao niyo ang nagsabi sa inyo? Paano ho naging setup, Congressman? Pwede ko pong sabihin na tinext niya ang aking staff kung pwede niya akong puntahan. At sa aming discussion sa mga projects sa aking distrito, kasama na rin ang inspection ng mga na-damage na mga proyekto, nami-meet ko naman po siya. At minsan nga, nasusurprise ako sa mga inaamin niya sa akin. Minsan, sinasabi niya, ang proyektong ito, inilagay ng politikong ito, at pinili niya para sa contractor na ito. Very candid actually, si DE. At minsan naman, sinasabi din niya na hindi naman niya call yung mga bagay na ito. Yung mga mas malalaking mga opisyales sa likod o sa taas niya ay ang mga nagde-decide ng ibang mga bagay na ito. At I think ang isang dapat mangyari sa DPWH ay magkaroon ng State Witness Protection Program. At baka si DE ay pwedeng maging state witness para pwede nating malaman yung tunay na impormasyon sa mga ibang mga proyekto
at pwede rin nating maka-hold to account yung mga taong talagang behind mga ginagawa na ito. Ilang percent daw po yung binibigay sa dati, sabi ni DE, sa congressman? Ayaw ko pong i-quote si DE, pero pwede ko pong sabihin na lang in general na safe yung 10% sa budget ng isang distrito. At least in the first district of Batangas, ang distrito namin po ay may 3.6 billion na budget ngayong 2025. At dahil na-awardahan na ang mga proyektong ito, ang sinabi sa akin na baka pwedeng makuha ngayon ay at least 5%. In natin po at least 5%, yan po ay 180 million. Pero kung ang mga contractor ay kakausapin, baka daw pwedeng mag 10% ulit para sa mga ordahan ng mga proyekto. Kaya sinasabi po ng ibang news sources, ang offer po ay hanggang 360 million. Yes. Pero ito naman po ay depende sa usap-usapan ng isang congressman at mga kontraktor. Pero para sa mga bagong mga proyekto, alam naman po ninyo sir na may ganitong mga porsyento, at least 10%, umaabot po ng 15 or 20%, lalo na po pag flood control project. Kaya namin una yung audit ng mga flood control project kasi yun daw po yung maraming mga substandard, pero kaya sila pinipili dahil kung hindi nasira yung flood control project na in-inspect namin dahil yung sheet pile ay nakabaon sa lupa, hindi naman natin nakita na yung 15 meters ay 4 meters lang pala. Kong, balikan ko lang yung binanggit ninyong witness protection. So sa pag-o-offer ninyo ngayon na kayo mismo magpa-file ng reklamo laban kay DE Calalo, tapos siya yung nahulihan, siya yung may dalang pera na personal na gustong ibigay sa inyo. Sa tingin niyo sa buong proseso na 'yon ng corruption, siya yung hindi siya most guilty, na pwede siyang mag-qualify as state witness? Correct po. Unang-una, hindi naman po siya yung source ng pera. Siya po ay binigyan lang ng pera na ibigay sa akin. At pangalawa, may mga mas malaking nakinabang sa mga proyektong ito. At that same goes for other district engineers in the country. Of course, I'm only speaking about the first district of Batangas. But hindi man po dapat yung mga district engineer yung i-identify natin as the cause of this problem. Siyempre po, ang mga ibang mga politiko ay sometimes alleged to be also enabling it. But I would say more so that the DPWH system is really the bigger problem, because ang sinasabi naman po kasi ng iba, kahit na ang isang congressman ay hindi corrupt, yung district office niya sa DPWH ay gagawa pa rin ng mga, sabihin na po natin, mga rigged biddings para mapili nila yung mga winning contractors at makahingi din ng mga kickback sa mga proyekto. Sabi nyo, kung nagkukwento na sa'yo dati itong si DE Calalo, nagko-confide sa'yo ng mga nangyayari. So sa tingin mo, parang, ano ba tingin mo sa kanya? Nagko-confide siyang gano'n na parang ipinaparamdam sa'yo na napipilitan lang siya o talagang part siya nung sistema ng corruption? When I say na nagko-confide, friendly guy si DE eh. At ibang mga colleagues niya sa DPWH can say na hindi naman siya sa account ng iba masamang tao. Baka nasa DPWH siya, kaya may mga certain cultures doon na used to siya. Pero I think that I hope in his heart he can consider to help in this direction of the administration to fight against corruption, and that
because he knows a lot, then he can point to the bigger beneficiaries of the system of corruption. Do you think he's willing to be a state witness, Kong? Mula Friday night, hindi pa namin po siya Nakausap. Kaya tingnan po natin. Pero ang sinasabi ko po ay parang general din sa ibang mga district engineer na ngayon kasi maraming balita tungkol sa mga DPWH officials eh. Minsan po yung mga ina-identify na mga DPWH officials, hindi naman yung mga pinaka-guilty. At kung ito po ay pwedeng maging policy direction ng administrasyon, baka ito po ay isang paraan na marami pa tayong mga malaman na impormasyon. Opo, nako. Sana tanggapin. Maganda po yung inyong recommendation baka sakaling matauhan itong si district engineer at ikanta na niya yung mga dapat niya ikanta. And one last point, kung ino-offeran kayo ng 5% pa o hanggang 10% pa, meaning out of the 3.6 billion, that's total of, tama nga pala yung kwenta ni Senator Ping, 360 million in total kung 10% of 3.6 billion. So, ang ibig sabihin, doble ang isusukan nitong mga kontraktor. Nagbigay na pala sila ng una, willing pa silang magbigay ngayon para lang huwag matigil yung proyekto. Parang yun yung nakakagulat na kaya pa palang magbigay sa pangalawang beses. Kaya ibig sabihin po na malaki po talaga ng kinikita sa mga proyekto dahil sa substandard na design. At kaya nga sinasabi ngayon sa mga darating na taon, hindi na lang po 10% ang posible sa mga proyektong ito. Sabihin po 18 hanggang 20, meron din pong porsyento para sa mga opisyales daw ng DPWH. At po natin ang termino ng isang congressman, 3 taon, sabihin po natin total of 10 billion of projects, baka makaka 1 to 2 billion ang congressman first district ng Batangas na of course by disclosing this information, I can say na hindi tayo tatanggap ng kahit anumang kickback paman at sana po ito po ay maging mas common na hindi na tayo mag-accept ng ganitong mga practices at mga substandard na DPWH projects. Nabuhayan kami ng pag-asa, Congressman Lian Leviste. Itanong ko lang, Kumbachero, Kung, ano naramdaman mo nung ino-operan ka ng gano'n na dala yung pera, 3 million, anong naramdaman mo at anong nasabi mo kaagad? Medyo nagulat po ako na ganyan ka direkta at bagong namin sa aming meeting, sinabi niya kaagad gusto ng mga contractor magpadala sa iyo ng suporta. Ganun siya kadirekta. O na sanay lang po talaga kasi yung mga iba na ganito ang kalakaran. At yan, may offer na ito at kaya ko po naisip na kailangan ko talagang tawagan ang tulong ng pulis. At personally po, naawa ako kay DE dahil alam ko naman na he's just part of the system. Pero sana po na ito ay maging oportunidad para maiayos natin ang system sa tulong din po ni DE kung siya po ay mag-turn state witness. Hindi nyo ba sinabing, hindi ko kailangan yan, bilyonaryo ko? Hindi na kami nakapag-usap ng mahaba. Joke lang ako. Joke lang. Punta na siya sa police station. Yes, sir. Well, nabubuhayan po kami ng pag-asa sa mga katulad po ninyo, Congressman Leviste. Mabuhay po kayo at sana ay, sabi nga ni Senator Ping Lacson, sana ay dumami pa ang lahi ninyo. Thank you. Mabuhay po kayo. Thank you, Kong. Maraming salamat po. Si Congressman Lian Leviste ng Batangas.